Isang naghihingalong mababang uri na tame beast na pugita ang itinapon sa gilid ng kalsada. At sinulyapan mo lang ito. At nagpasya kang makipagkontrata dito para maging iyong companion beast. Pinagtawanan ka ng mga high school students sa paligid. Ang dating henyo ay tuluyan ng sumuko matapos magising ang kanyang F-rank na talento. Hindi mo sila pinansin. Agad mong inilagay ang tame beast na pugita sa loob ng iyong beast space. Dahil ikaw lang ang tanging nakakakita sa pugita, na ang compatibility rate ng Old One's bloodline nito ay 70%. Pagka-uwi mo sa bahay, napansin mong lalong hamina ang maliit na pugita. Ang Old One Dominator system na nakatali sa iyong F-rank na talento ay naramdaman ang iyong pangangailangan. Isang malamig at parang makina na boses ang narinig. Nais mo bang i-fuse ang Old One's bloodline? I-fuse, sa isang bahagyang utos ng iyong isipan. Isang kakaibang patak ng dugo ang agad na pamatak sa katawan ng Spirit Tentacle Beast. Matagumpay ang fusion. Ang Spirit Tentacle Beast ay matagumpay na nag-evolve mula sa isang low-grade bloodline patungo sa isang forbidden bloodline. Sa sumunod na sandali, ang dating naghihingalong Spirit Tentacle Beast ay biglang nagsimulang gumalaw ng marahas. Patuloy na lumaki ang katawan nito, hanggang sa naging isang higit 2 metro ang taas na may ulo ng pugita at katawan ng tao. Isang halimaw na may mga pakpak ng paniki. Shit, si Tulu pala, isa sa mga Great Old Ones. Hindi mo mapigil ang mapasigaw sa gulat. Pero, ang kasalukuyang Tulu ay napakaliit pa. Ang totoong Tulu ay mas matangkad pa kaysa sa mga bundok. Isang hampas lang nito ay kayang-kaya pang durugin ang Fusang Island. Pero kahit na isa lang itong mini Tulu, sapat na ito para magulat ka. Sa isang tingin pa lang, mayroong hindi mabilang na mga multo at halimaw na bumubulong sa iyong isipan. Na nakakabaliw, pero mabilis na misteryosong gumana ang iyong F-rank na talento. Dahilan para kumalma agad ang iyong isipan. Kasabay nito, ang Tulu sa iyong harapan ay dahan-daang yumuko. Tila nagpapakita ito ng pagsuko sa iyo. Tagumpay, labis kang nasa sabik, agad mong tiningnan ang impormasyon ni Tulu. Pangalan, Tulu. Titulo, Panginoon ng Relaya. Panginoon ng Kalaliman, ang dakilang Tulu. Mortalidad, regeneration. Pagkakita mo sa talento ni Tulu, halos hindi mo na alam ang iyong sasabihin. Nangangahulugan ito na, ang Tulu mo ay hindi kailanman mamamatay. Karapat-dapat ngang tawaging isang Great Old One. Kahit nasa juvenile stage pa lang siya, ganito na siya kalakas. Kapag lumaki na siya, sino pa ang makakatapat sa kanya? Tungkol naman sa water attribute niya, sakto ito sa pagkakakilala kay Tulu. Sa mitolohiya ng Tulu, si Tulu mismo ay may water attribute. Ang mga alagad niya ay karaniwang mga nilalang din sa tubig. Ang itsura ni Tulu ay parang isang malaking pugita, pero hindi siya kayang kontrahin ng ibang mga attribute. Sa ganitong paraan, hindi na kailangang matakot sa attribute suppression. Bukod sa mga attribute, napakalakas din ng mga skill niya. Atake ng Galamay, pagkabaliw ng karamihan, tatak Tulu talaga. At saka, nakalock na sa maximum level ang favorability niya. Hindi na talaga kailangang mag-alala na magtatraidor siya. Pero, ang nag-iisang depekto ni Tulu ay ang napakatinding mental interference na dulot nito sa Beast Tamer. Samantalang ang F-rank mong Beast Tamer talent ay Mystery. Kahit wala itong anumang bonus para sa mga alagang beast, ang isang Beast Tamer na may ganitong talento ay may pambihirang lakas ng isip. Immune sa lahat ng uri ng mental interference. Tamang-tama talagang kapares para kay Tulu. Dahil kay Tulu, sa Great Beast Tamer exam, sino pa ba ang makakapantay sa akin? At sa mga sandaling iyon, isang boses ang umalingaw-ngaw sa iyong isipan. Pangalan ng misyon, makapasa sa Imperial Academy. Gantimpala ng misyon, isang patak ng dugo ng mga sinauna. Tatanggapin ba? Nang makita mo ang pangalawang misyon, nagbunyi ang iyong puso sa tuwa. Ikaw, nakatatapos lang sa misyon ng Contract Beast, ay alam mo na kung gaano kapambihira ang dugo ng mga sinauna na ito. At ang Imperial Academy, bagamat ito ang pinakatanyag na akademya sa kaharian ng Great Sea, ay lugar kung saan hindi mabilang na mga henyo. Ang gagawin ng lahat para lang makapasok, ngunit nasa iyo si Tulu na kayang duminahin ang Grand Beast Master Exam. Para sa iyo, ang misyong ito ay walang anumang kahirap-hirap. Tanggapin, matagumpay na natanggap, ngunit hindi pa ngayon ang panahon para sa Grand Beast Master Exam. Mayroon pang isang mock exam bukas. Tiningnan mo si Tulu sa iyong harapan. Tinitigan mo siya mula kaliwa hanggang kanan, at habang tumatagal ay lalo kang napapamangha. Matapos mo siyang pagmasdan ng husto, nilagay mo si Tulu sa loob ng iyong beast space. Mayroong natutuwa, at mayroon ding nagdurusa. Para naman kay Zhou Yancheng, isa sa 4 na dakilang henyo, kaawa-awa ang kanyang kalagayan. Itay, napakayabang ng limoran na yun. Hindi lang niya ako binugbog sa harap ng lahat, muntik pa niyang sirain ang kinabukasan ko. Kailangan mo akong ipaghiganti, Itay.
Nakaupo si Zhou Yancheng sa tapat ng kanyang ama, si Zhou Wenliang. Humahagulgol siya habang nagsusumbong sa kanyang ama. Kailanman ay hindi pa siya nakaranas ng ganitong matinding kahihiyan. Ang Zhou Group sa Yulan City ay makapangyarihan at malawak ang impluensya. Samantalang ikaw ay isa lamang hamak na Beastmaster na may F-rank na talento. Napakadali lang para sa kanila na patayin ka. Itinaas ni Zhou Wenliang ang kanyang kamay. At pinatahimik ang kanyang anak, Yancheng. Lagi kitang tinuturuan. Nasa harap ng malalaking problema, dapat kang manatiling kalmado. Tingnan mo nga ang sarili mo. Kapag nagpapadala ka sa galit, nawawala ka sa katinoan. Madali lang patayin ang isang limuran. Pero pagkatapos siyang patayin, ano na ang susunod? Bawal ang pagpatay sa lungsod ng Yulen. Kapag nilabag ito ng ating Zhou Corporation, makikialam ang City Lord's Mansion para mag-imbestiga. Alam mo ba, na matagal nang gustong pagwatak-watakin ng City Lord's Mansion ang ating Zhou Corporation. Matagal na nilang gusto. Ikaw ang tagapagmana ng Zhou Corporation. Hindi mo maaaring isaalang-alang lang ang pansarili mong kapakanan. Kailangan mong mag-isip mula sa pananaw ng korporasyon. Kung ikukumpara ang isang patay na walang kwenta sa Zhou Corporation, sino ang mas mahalaga? Nang marinig ito, natigilan si Zhou Yancheng. Hindi niya nga naisip ang mga iyon. Pagkatapos mag-isip ng mabuti, napagtanto niyang may punto nga ang sinabi ng kanyang ama. Nang maintindihan niya ang mga nakataya, nagtiim ng bagang si Zhou Yancheng. Naiintindihan ko na, Dad. Hindi ko naguguluhin pa si Limuran. Hindi mo pa rin naiintindihan. Bawal ang pagpatay sa lungsod ng Yulen. Pero hindi kailanman ipinagbawal ang aksidenteng pagkamatay. Nang marinig ito, agad na naunawaan ni Zhou Yancheng. Sumigaw siya sa kanyang isipan. Brilyante. Alam ko na. Kailangan ko lang humanap ng paraan para mamatay si Limuran sa isang aksidente. Basta't hindi madadami ang Zhou Corporation. Dad, ano ang dapat kong gawin? Bukas na ang mock exam. Kung hindi ka lalahok sa exam na ito, hindi ka makakapag-enroll para sa college entrance exam. Ang lokasyon ng exam ay sa isang secret realm. Maraming mga kakaibang halimaw sa loob. Para sa isang F-class na beast tamer, magiging normal lang kung may mangyaring aksidente sa kanya, di ba? Labis na natuwa si Zhou Yancheng. Pero agad din, may napansin siyang isang problema. Dad, paano kung hindi sumali si Limuran sa exam? Kung ganun, magiging alipin lang siya sa minahan. Pagdating ng panahon, hindi mo na kailangang kumilos. Masahol pa sa kamatayan ang sasapitin niya. Kinabukasan, dumating ka sa eskwelahan. Maraming tao ang umiiwas sa iyo. Ang mga tingin nila sa iyo ay puno ng panghahamak at pag-iingat. Ikaw, na nagising ang isang F-class na beast tamang talent. Kaya naman, marami ang mababa ang tingin sa iyo. Pero ang ginawa mong pambubugbog kay Zhou Yancheng kahapon pagkatapos ng awaken ng ceremony ay talagang ikinagulat ng marami. Iniisip ng lahat na masyado kang na-pressure. Kaya sumuko ka na sa sarili mo. Kung hindi, paano ka maglalakas loob na saktan si Zhou Yancheng? Moran, si Zhang Yuru, gaya ng dati, ay lumapit sa iyo. May bahid ng pag-aalala sa kanyang mga mata. Nang makita mo siya, lamambat din ng bahagya ang iyong tingin. Ate Ru, magandang umaga. Sa mga sandaling iyon, isang huni ng ibon ang nakaagaw ng pansin ng lahat. Kasunod nito, si Lin Jiang, ang pinakamahina sa apat na henyo, ay lumitaw sa harap mo na may mayabang ng ngiti. Limuran, itong demon-eyed sparrow ko ay isang beast na may mataas na uri ng lahi. Binili ito para sa akin ni Young Master Zhou sa halagang 800,000 gintong barya. Huwag na huwag kang maiinggit. Ay, oo nga pala. Ikaw ay may F-class na beast tamang talent. Kahit mainggit ka pa, wala ring silbi. Hindi mo rin naman ito makokontrata. Ha, lumapit na rin si Zhou Yancheng. Unurin ng malamig na pang-uuyam. HMPH, isang basura na may F-class na talent. Naglakas loob ka pang pumunta sa exam ngayon. Hindi ka ba natatakot mamatay? Lalong nanlamig ang iyong tingin. Bakit? Hindi pa ba sapat ang leksyon mo kahapon? Gusto mo pa bang magulpi? Agad na napayuko si Zhou Yancheng. Muntik na siyang mataranta dahil sa titig mo. Pero mabilis din siyang natauhan. Punyeta, kahapon, wala akong beast kaya inapi niya ako. Ngayon, mayroon na akong beast. Hahayaan ko pa ba siyang apihin ako? Kung ganoon, nasayang lang ang kontrata ko sa beast na ito. Bigla, naging mabangis ang mukha ni Zhou Yancheng. Nakipagkontrata na ako sa isang pinakamataas na uri ng tiger beast. Ang Blazing Sky Tiger. Sa tingin mo ba, katapat pa rin kita? Pagkasabi niyon, agad na ipinatawag ni Zhou Yancheng ang kanyang beast. Halos 1 metro ang haba. Isang tigreng nagliliyab ang buong katawan ang lumitaw sa harap ng lahat. Kahit na isa pa lamang itong batang tigre, mayroon na itong paunang aura ng isang hari. Isang etengal ng tigre, ang nakapagpatakot sa maraming tao at namutla sila. Pucha, ang angas ng beast na yan.
Gaya ng inaasahan sa panganay na anak ng Joe Group. Ang mahal siguro ng beast na yan, no? Natatandaan ko, ang standard na presyo sa merkado ay hindi bababa sa 4 na milyong gintong barya. Nang marinig ang mga usapang ito, laking pagmamalaki ang naramdaman ni Joe Yancheng. Tiningnan kanya ng may pangmamaliit. Oh, ano, ang Blazing Sky Tiger ko ay may lahing epic level. Kahit na nasa juvenile stage pa lang ito, madali ka lang nitong lalapain. Inaasahan niyang makakita ng takot sa iyong mukha. Sa ganoong paraan, lubusan kanyang mapapahiya para makabawi sa nangyari kahapon. Pero, ni hindi ka man lang natinag. Yan lang, astig nga talaga ang Blazing Sky Tiger. Pero kung ikukumpara ito kay Tulog, langit at lupa ang agwat nila. Hindi mo naman siguro iniisip, na sa pamamagitan lang ng tigreng papel na yan. Sa tingin mo matatakot mo ako. Ang mapanghamak mong ekspresyon, ay biglang nagpagalit kay Joe Yancheng. Kung hindi lang bawal makipag-away sa loob ng eskwelahan, malamang ay pinasugod na niya ang Fentian Liho para patayin ka. HMPH, magyabang ka lang hanggat gusto mo. Pagdating ng mock exam, ipinapayo ko sa iyong huwag kang luluhod at magmamakaawa na patawarin kita. Sa sandaling iyon, isang matinis na huni ang umalingaw sa buong kalangitan ng Qingyu High School. Bilang pangalawa sa 4 na henyo, si Lu Jinghong, ay dahan-daang lumapag habang nakasakay sa isang dambuhalang ibong ginto ang apoy. Ang pagdating niya, ay agad na nakakuha ng atensyon ng buong eskwelahan. Ano? Ano yon? Grabe, huwag mong sabihing iyan ang Jinling Shenhuang. Diyos ko, hindi ba't iyan ang maalamat na banal na hayop? Nakapagkontrata si Lu Jinghong ng isang batang banal na hayop. Inaanunsyo ko, si Lu Jinghong ang pinakamalakas na henyo sa Qingyu High School. Ang pagdating ni Lu Jinghong, ay tuluyang nagpalamlam sa ningning ni Joe Yancheng. Kung ikukumpara sa kanya, ang Fentian Liho ni Joe Yancheng ay parang isang sakiting pusa lamang. At ang Yao Tongkei ni Lin Jiang, ay lalo pang natakot at nagsisigaw. Nagpanggap pa itong patay habang nakahandusay sa mga braso ni Lin Jiang. Nanginginig sa buong katawan at hindi maglakas loob na sumilip. Kahit na ikaw, hindi mo maiwasang lihim na buksan ang dakilang mata para tingnan ang impormasyon ng Jinling Shenhuang. Pangalan, Jinling Shenhuang. Lahi ng Shenhuang. Elemento, apoy, ginto. Linya ng dugo, hari. Maya-maya, lumapag na si Lu Jinghong. Kasabay nito, itinago niya ang Jinling Shenhuang. Ngunit ang pagkamanghang idinulot niya sa mga tao ay hindi pa rin nawawala. Sa sandaling iyon, isang matandang lalaki ang dahan-daang lumapit. Napakaganda ng kanyang pakiramdam. Palaging may ngiti sa kanyang mga labi. Siya nga pala ang punong guro ng Qingyu High School, si Zhao Deli. Ngayong taon, talagang napakaraming talentadong mag-aaral ang nagmula sa paaralan. Lalo na si Lu Jinghong. Nagising pa nga sa kanya ang isang SSS rank na talento sa pag-amo ng halimaw. Kahit na ang kinikilalang henyo na si Li Moran ay medyo napag-iwanan. Pero buti na lang, maganda ang naging performance ng iba. Baka sakali, maaaring magkaroon ng paaralan ng ilang kandidato para sa akademya ng Dijon ngayong taon. Kung magkagayon, ang kanyang karera bilang punong guro, ay magiging ganap na. O sige, makinig ang lahat ng mga mag-aaral. Magsisimula na ang mock exam. Magsama-sama kayo ayon sa lokasyon ng inyong klase. Iaanunsyo ko ang mga patakaran ng pagsusulit. Nang marinig ito, agad na nagtipon-tipon ang mga tao. Ang mock exam na ito, ay ang qualifying test para sa Grand Beast Tamang exam. Tanging ang mga makakapasa sa mock exam, ang siyang maaaring sumali sa susunod na Grand Beast Tamang exam. Ang mock exam ay gaganapin sa Yulan City Secret Realm. Papasok kayo sa lihim na lugar kasama ang mga kalahok mula sa ibang paaralan. Upang kuhanin ang pagsusulit, maraming bilang ng mga mabababang antas na Spirit Beast ang inilagay sa lihim na lugar. Kailangan ninyong patayin ang mga Spirit Beast na ito, upang lumago ang inyong mga alagang halimaw. Basta't mapapasok ninyo ang inyong alagang halimaw sa growth period nito, ituturing na kayong nakapasa sa pagsusulit. Ang lihim na lugar ay mananatiling bukas sa loob ng 2 araw. Mangyaring bigyang pansin ang oras ng pagsusulit. Nang marinig ito, marami ang nasabik na subukan ito. Sa mundong ito, para lumago ang isang alagang halimaw, kailangan itong pumatay ng iba't ibang spirit beast at demon beast, upang makuha mula sa kanila ang mga espiritual na sangkap, na kilala rin bilang espiritual na lakas. Ang pamantayan sa paghusga kung malakas ang isang alagang halimaw, ay base rito, kung gaano kalakas ang espiritual na lakas ng alagang halimaw. Siyempre, ang spiritual power ng isang spirit beast ay hindi permanente. Nagbabago ito depende sa emosyon at kondisyon. Pero kadalasan ay nananatili ito sa isang standard na antas. Para sa isang spirit beast na mag-transition mula sa juvenile stage patungo sa growth stage, karaniwang kailangan itong makakuha ng mahigit 1,000 puntos ng spiritual power. Habang mas malakas ang isang spirit beast,
Mas malaki ang spiritual power na kailangan nito para lumaki. Iniisip ko kung gaano kalaking spiritual power ang kailangan ni Tulo para lumaki. Unti-unti kang nagsimulang umasa. Sa sandaling iyon, nagpatuloy sa pagsasalita ang punong guro. Sige, mga estudyante, sumunod kayo sa akin. Pupunta tayo sa Secret Realm. Maraming mga bus ang nakahanda na sa labas ng eskwelahan. Sumakay na ang bawat klase sa mga bus. Sabay-sabay na nagtungo sa Secret Realm. Hindi nagtagal, nakarating na sila sa pasukan ng Secret Realm. Marami ng estudyante ang nagtipon dito. Ang pila ay humaba na parang isang dragon. May ilang high school sa Yulin City. Pero iisa lang ang initial Secret Realm. Kaya naman hindi may iwasang maging siksikan sa mga tao. Nakatayo ka sa pinakaunahan ng Class 1. Sa tabi mo ay ang pila ng Class 2. Nakatayo rin si Lu Jinghong sa unahan ng Class 2. Ganoon pa rin ang kanyang malamig na itsura. Habang dahan-daang umuusad ang pila, hanggang sa makarating sila sa harap ng Secret Realm. Biglang lumingon si Lu Jinghong at nagsalita, "Lee Moran, pinapayagan kitang makipaggrupo sa akin para sa pagsusulit na ito." Lumingon ka, na may ekspresyon ng pagkagulat. Ngumiti ka at sinabi, "Bakit naman naisipan akong imbitahin ng sikat na campus beauty na si Lu?" Kalmadong sinabi ni Lu Jinghong, "Sa loob ng 3 taon sa high school, walang tigil akong nagsikap na habulin ka. Pero ngayon, wala ka ng kinabukasan. Tutulungan kita. Mula ngayon, hindi na tayo nabibilang sa iisang mundo." Ang mga salitang ito, malamig ang kanyang pananalita, at napaka-arogante. Ganyan talaga ang ugali niya. Pero talagang hindi mo nagustuhan ang mga salitang iyon. Anong klaseng tulong ito? Malinaw na isa itong paglilimos. Malamig mong sinabi, "Hindi na kailangan. Hindi ko pa kailangan ng limos mo." Pagkasabi mo nyon, inunahan mo si Lu Jinghong. At direktang pumasok sa loob ng Secret Realm. Makikita ang bahid ng pagkadismaya sa mga mata ni Lu Jinghong. Ang taong hindi kayang tanggapin ang sariling kahinaan, ay nakatadhanang hindi lumakas, dahil hindi mo matanggap ang tulong. Huwag mo akong sisisihin kung pababayaan lang kita. Isang liwanag ang kumislap, at lumitaw ka sa isang di pamilyar na lugar. Isa itong kagubatan, payapa at tahimik ang paligid. Pero paminsan-minsan ay may maririnig na mga etenggal ng halimaw, na nagpapaalala kung gaano kapanganib ang lugar na ito. Random teleport ba to? Pabuti na rin, para maiwasang malantad agad ang sikreto ni Tulo. Ang iyong spirit beast, si Tulo. Kapag lumitaw sa harap ng lahat, siguradong magiging sobrang pambihira ang kakayahan nito. Siyempre, imposible para sa iyo. Naitago siya habang buhay, pero bago dumating ang Grand Spirit Beast Exam, mas mabuting huwag muna siyang ilantad kung hindi kinakailangan. Para maiwasang maging target ng lahat, ilang hakbang pa lang ang nagagawa mo. Nang makarinig ka ng isang magulong ingay. SSSHHH, SSSHHH. Isang transparent na halimaw na ahas, kung saan malinaw na nakikita ang mga ugat at buto nito. Ang dahan-daang gumapang palapit. Inilalabas-pasok nito ang matingkad na pulang dila, pero napaka-cute ng itsura nito. Mukhang hindi makakasakit ng kahit sino. Isa palang Void Spirit Snake. Agad mo itong nakilala. Huwag kang padala sa kakatean ng ahas na to. Ngunit napakatindi ng laso nito. Kapag nakagat ka, sa pinakamagaan, mabubulok ang buong katawan mo. Sa pinakamalala, diretsong kamatayan. Ang ethereal snake ay mausisang pinagmamasdan ka. Para itong naglalambing. Mukhang gusto ka nitong painin para lumapit. Matalino rin pala, pero walang epekto sa akin yan. Sa isang iglap ng isip, agad kong ipinatawag si Tulo. Ang dakilang si Tulo ay dumating na. 2 metro ang taas, ulo ng pugita, katawang tao, at may pakpak ng paniki. Ang halimaw ay lumapag sa tabi ko. Binalot pa ako ng makapal na itim na hamog. Dahilan para hindi ako makita ng malinaw ng mga nasa labas. SSSSSS. Ang paglitaw ni Tulo ay agad na nagpanginig sa takot sa ethereal snake. Nanginginig ang buong katawan nito. Nasaan na ang cute nitong itsura kanina? Animoy lumilipad. Agad itong nagtangkang tumakas. Pero paano naman ito bibigyan ng pagkakataon ni Tulo? Isang mahabang galami ang biglang humaba na parang kidlat. Agad nitong pinulupot ang ethereal snake. Sa isang munting higpit, ang ethereal snake ay agad na naging ulap ng dugo. Talagang si Tulo. Lupit. Kahit na napakahinang spirit beast ng ethereal snake, napakabilis naman ito. Hindi talaga madali para sa isang ordinaryong tao na patayin ito. Pero si Tulo, isang galami lang ang ginamit. At tinapos na agad ito. Pagkatapos mamatay ng ethereal snake, may isang sinag ng liwanag na lumabas sa katawan nito. At pumasok sa katawan ni Tulo. Napatay ni Tulo ang isang level 1 na ethereal snake. Nakakuha ng 10 spirit points. 10 spirit points lang ang nakukuha sa pagpatay ng isang ethereal snake. Kung kailangan ng 1,000 spirit points para makapasok sa growth period, kailangan kong pumatay ng 100 ethereal snake.
Napakabagal naman ng paraang ito. Sa sandaling iyon, bigla kang nakatanggap ng mensahe mula sa system. Antas ng paglaki ni Tulo, 10 sa 10,000. Punyeta, kailangan ni Tulo ng 10,000 spiritual power para mag-level up. 10 beses itong mas mataas kaysa sa ibang mga tame beast. Nang makita mo ito, halos manlumo ka. Hay nako, hindi na pala 100, kundi 1,000 na. Ang ibig sabihin nito, kung puro ethereal snake lang ang papatayin mo, kailangan mong pumatay ng 500 sa isang araw. Para lang maka-level up si Tulo. Gusto mo nang maiyak sa sobrang inis. Ay, bahala na. Tutal, halos walang tatalo kay Tulo sa lugar na ito. Sige, tuloy-tuloy lang sa paglipol. Habang iniisip mo iyon, mas bumilis pa ang iyong mga galaw. Napatay ni Tulo ang isang level 2 na Swiftwind Wolf. Nakakuha ng 20 puntos ng spiritual power. Napatay ni Tulo ang isang level 2 na Sharpclaw Leopard. Nakakuha ng 23 puntos ng spiritual power. Iba ang mga wild spiritual beast sa mga tamed beast. Mayroon silang mga level. Ang pinakamababa ay level 1. Ang pinakamataas ay level 99. Dahil magkakaiba ang level, iba rin ang katumbas na growth stage ng mga tamed beast. Halimbawa, ang mga spiritual beast na may level 1 hanggang 10. Ang lakas nila ay halos katumbas lang ng juvenile stage ng isang ordinaryong tamed beast. Sa panimulang secret realm na ito, hindi lang mga spiritual beast na mababa sa level 10 ang naririto. Sa kalaliman ng secret realm, mayroon ding mga spiritual beast na mas mataas sa level 10. Sobrang lakas ng kanilang kapangyarihan at pagiging agresibo. Minarkahan pa nga sila ng espesyal, para bala ng mga kalahok na huwag pumunta roon. Dahil kung hindi, malaki ang posibilidad na mapahamak sila. Ngunit, para lang iyan sa iba. Pero para sa iyo, syempre kailangan mong pumunta. Habang pumapatay ka, patuloy kang pumapasok sa kailaliman ng paunang lihim na lugar. Ang mga level 1 at 2 na espiritong hayop ay kakarampot lang na lakas ng espiritu ang binibigay. Aabutin ako ng siyam-siyam bago ko ma-level up si Tulo. Kung hindi ako pupunta sa kailaliman ng lihim na lugar, baka hindi ko man lang makumpleto ang pagsusulit. Sa mga sumunod na oras, tuloy-tuloy ka lang sa pag-abante. Napatay ni Tulo ang isang level 4 na Windblade Wolf. Nakatanggap ng 48 puntos ng lakas ng espiritu. Napatay ni Tulo ang isang level 5 na Double Claw Bear. Nakatanggap ng 56 na puntos ng lakas ng espiritu. Napatay ni Tulo ang isang level 7 na Flametail Lizard. Nakatanggap ng 78 puntos ng lakas ng espiritu. Ang mga espiritong hayop na nakasalubong mo sa daan, ay pinagpira-piraso lahat ni Tulo. Kailangan lang iwagayway ni Tulo ang mga galami nito. Ang mga galami na ito ay parang isang latigo. Direktang hinahampas ang mga espiritong hayop hanggang sa Madurage. Walang ni isa ang naiwang buo ang katawan. Simple at brutal ang labanan. Hindi nangangailangan ng anumang diskarte. Kailangan mo lang panoorin si Tulo habang sumisigaw ng lupit, at malulutas mo na ang lahat ng problema. Gaya ng inaasahan sa isang Great Old One. Kahit na nasa murang edad pa lang ito, ganito nakalupit, ang mga espiritong hayop na ito sa harap ni Tulo, ay walang-wala talagang kakayahang lumaban. Pagkatapos maglakad ng halos 2 o 3 oras, bigla kang nakatanggap ng babala. Babala, kasalukuyan kang nasa kailaliman ng lihim na lugar. Napakadelikado ng lugar na ito. Pakiusap, umalis ka agad. Ang simbolo sa iyong palad ay patuloy ding kumikislap ng maputlang dilaw na ilaw. Nagpapaalala sa iyo na lumayo ka agad. Pinapaalis mo ako, tapos susunod ako. Hindi ba't magmumukha akong duwag niyan? Ayokong umalis, pupunta pa rin ako, kasama ang astig na si Tulo. Nakatapak ka na sa kaloob-looban ng mahiwagang lugar. Samantala, hindi pa rin ba siya mahanap? Isang limuran lang naman. Sa tingin nyo ba nakakalipad na yon? Kasalukuyang pinamumunuan ni Zhou Yancheng ang isang grupo ng kanyang mga tauhan. Walang tigil na hinahanap ka sa buong mahiwagang lugar. Hinalughog na nila ang buong panlabas na bahagi ng mahiwagang lugar. Pero wala pa rin silang nakitang kahit anong bakas mo. Dahil dito, labis na nagalit si Zhou Yancheng. Kitang-kita niya mismo ang pagpasok mo sa mahiwagang lugar. Ang plano niya ay patayin ka sa loob mismo ng mahiwagang lugar. At pagkatapos ay ibintang sa mga halimaw dito. Pero sino ang mag-aakala na hindi man lang pala siya matagpuan? Pautal-utal at nanginginig na sinabi ng isang tauhan. Boss Joe, sa tingin niyo po, baka pumunta na siya sa kaloob-looban ng mahiwagang lugar. Nagsalita na rin ang iba pang mga tauhan. Oo nga, nahanap na natin ang buong panlabas na bahagi. Wala man lang siyang bakas. Maliban sa kaloob-looban, wala na siyang ibang mapupuntahan. Nang marinig ito ni Zhou Yancheng, agad na nagiba ang itsura ng kanyang mukha. Punyeta, niloloko ba ako ng limuran na yon? Isa lang siyang walang kwentang may F-class na talento. Paano siya makakarating sa kaloob-looban ng mahiwagang lugar? Ayaw na ba niyang mabuhay? May ulat po, sa sandaling iyon,
Isang lalaki ang nagmamadaling tumakbo palapit. Ito ang isa sa mga tauhan na inutusan ni Zhou Yancheng para hanapin ka. Boss, nakita ko na si Limuran. Labis na natuwa si Zhou Yancheng. Agad siyang nagtanong, nasaan siya? Pumunta siya sa kaloob-looban. Sa direksyong ito. Habang sinasabi ito, itinuro niya ang direksyon na iyong tinahak. Nang makita ito ni Zhou Yancheng, agad siyang nagalit ng husto. Talagang ayaw ng mabuhay ng basurang iyon. Sumunod kayo sa akin. Kahit na pumunta pa siya sa pinakaloob na bahagi, ako mismo ang papatay sa kanya. At saka, mukhang may kasamang napakalakas na si Limuran. May gusto pa sanang sabihin ang alalay. Pero mas mabilis kumilos si Zhou Yancheng. Agad niyang isinama ang iba at pumunta roon. Dahil dito, natigilan ng alalay na nagulat. Hindi alam ang gagawin. Bumahing ka, sino kaya ang nag-iisip sa akin? Pagkatapos ay tumingin ka kay Tulo na may blankong ekspresyon. Naglabas ito ng ilang mga galame. Isang malakas na lagapak lang ang narinig. Buhay na naman ng ilang spirit beast ang nabuwis. Pinatay ni Tulo ang level 9 na magnetic horn ship. Nakakuha ng 99 na puntos ng spiritual power. Sunod-sunod na tunog ang narinig. Muling nakakuha ng maraming spiritual power si Tulo. Level 9 lang pala. Mukhang hindi pa ako gaanong nakakapasok sa kaloob-looban. Dapat siguro akong magpatuloy pa sa mas malalim na bahagi. Tiningnan mo ang growth status ni Tulo. Tulo growth stage, 3,476. 10,000. Lumago na pala ito ng sangkatlo. Kung ganoon, mag-grind pa ako ng isang araw bukas. Sapat na siguro iyon. Ngayong araw, ginugol mo ang halos lahat ng oras mo sa pag-grind ng mga halimaw sa labas na bahagi. Matagal bago ka nakarating sa pinakamalalim na bahagi ng Secret Realm. Dahil dito, maraming spiritual power ang nasayang. Kung hindi, imposibleng ganito lang kaunti ang spiritual power na nakuha ko. Sa mga sandaling ito, palubog na ang araw. Naglakad ka papalapit, at nakita mo ang ilang magnetic horn ship na nakahandusay sa lupa. Duguan ang buong katawan. Ang magnetic horn ship ay halos kamukha ng isang kambing sa bundok. Ngunit ang mga sungay sa ulo nito ay kamukhang kamukha ng magnet. Kaya nitong hatakin ang karamihan sa mga metal na bagay. Kaya pa nitong kontrolin ang mga ito para umatake. Sa madaling salita, isa itong mas mahinang bersyon ni Magneto. Pero hindi ka interesado sa mga ito. Narinig mo na sadyang masarap daw ang karne ng magnetic horn ship. Mukhang gumagabi na rin. Mas mabuting dito na lang muna magpahinga. Dahil sa naisip mo, nagsimula ka ng kumilos. Kinuha mo mula sa iyong beast taming space ang isang maliit na kutsilyo at malinis na tubig. Sinimulan mong linisin at ihanda ang karne ng magnetic horn ship. Hindi nagtagal, nakahiwa ka na ng isang malaking piraso ng pinakamalambot nitong karne. Pagkatapos nito, nagsibak ka ng kahoy at gumawa ng apoy. Itinuhog mo ang karne ng magnetic horn ship. Inahiran mo ito ng pampalasa. At dahan-daang inilagay sa apoy para ihawin. Magaling ka naman palang mag-ihaw. Walang lansa ang karne ng magnetic horn ship. Sumasagitsit sa sarili nitong mantika ang iniihaw na karne. Maya-maya lang ay luto na ito. Agad kang kumuha para tikman. Nag-uumapaw sa katas ang bibig mo. Sarap, kruwak-kruwak. Biglang gumawa ng kakaibang tunog ang katabi mong si Tulo. Lumingon ka, nakita mong bahagyang gumagalaw ang ilang galami ni Tulo. Gusto mo rin ba? Gulp. Dahil doon, agad mo siyang inabutan ng isang piraso ng karne. Hindi man lang natakot sa init si Tulo. Agad niya itong ibinilot at nilamon. Habang abala kayong kumakain ni Tulo, may ilang anino na papalapit sa inyo. May apoy, may tao roon. Bilis, puntahan natin. Nakuha ng Komosayo ng iyong atensyon. Paglingon mo, nakita mo ang ilang taong patakbong lumalapit. May hawak-hawak silang mga flashlight. Nakita mo ang tao sa pinakagitna. Tinaasan mo siya ng kilay. Zhou Yancheng. Nakita ka ni Zhou Yancheng. Agad siyang tuwang-tuwa. Hahaha, Limuran. Akala mo ba kapag tumakbo ka sa kailaliman ng lihim na lugar na ito, hindi na kita mahahanap? Ngayon, nahanap na kita. Tignan natin kung saan ka pa makakatakas. Itinapon mo ang iniihaw sa apoy. Pinunasan mo ang mantika sa iyong bibig. Tatakas. Bakit naman ako tatakas? Hindi ka tatakas. Kung gayon, ngayon na ang araw ng kamatayan mo. Oh, nandito ka pala para patayin ako. Hehe. Hindi mo ba alam na bawal pumatay sa loob ng lungsod? Naging mayabang si Zhou Yancheng. Siyempre alam ko, pero, hindi labag sa batas ang aksidenteng pagkamatay sa loob ng lungsod. Ikaw lang mag-isa ang nandito. Walang ibang tao. Kailangan ko lang pala base na pinatay ka ng isang spirit beast. Sino ang makakaalam na ako ang may gawa? Nang marinig mo ito, bigla kang naging interesado. Ah, pwede pala ang ganoon. Zhou Yancheng. Isa ka talagang henyo. Nang marinig ito ni Zhou Yancheng, lalo pa siyang humalakhak ng malakas. Mabutit alam mo, mula pagkabata, pinupuri na ng tatay ko ang talino ko.
Sa sandaling iyon, pinaalalahanan siya ng katabi niyang tauhan. Boss Joe, pinariringgan ka lang niyan na tanga ka. Natigilan si Joe Yancheng, at biglang sumiklab sa galit. Ang lakas ng loob mong insultuhan ako. Lee Moran, tiyak na mamamatay ka ngayon. Tigreng Chutian, sugod, roar, kasabay ng pagsabog ng isang galit na Eitangal. Ang Tigreng Fentian na nababalot sa apoy, ay agad na ipinatawag ni Joe Yancheng. Ngunit, hindi pa nagtatagal mula nang lumabas ito. Ang maringal na Tigreng Fentian ay biglang nanginig ang buong katawan. Kitang-kita ang takot nito, para bang may nakita itong isang bagay na nakakatakot. Labis na nagulat si Joe Yancheng. Tigreng Chutian, anong nangyayari sa'yo? Bilisan mo, sugod na. Patayin mo ang basurang yan para sa akin. Hindi sumugod ang Tigreng Chutian. Sa halip ay nanginginig itong damapa. At naglabas pa ito ng isang mahinang ngiyaw. Ang eksenang ito, ay labis na ikinagulat ni Joe Yancheng at ng kanyang mga kasama. Palamig kang ngumisi at nagsabing, "Hey, mukhang hindi naglalakas loob na sumugod iyang tigre mo, Kung ganun, hayaan mong ako na lang ang sumugod." Isang maitim na galami ang biglang sumulpot na parang kidlat, at direkta nitong pinulupot ang Tigreng Fentian. Sa paghigpit ng pulupat ng galami, ang Tigreng Chutian ay bigla na lang naduraj. Isang alagang halimaw na may dugong epiko. Hindi man lang nakasigaw sa sakit. Nang makita ni Joe Yancheng ang eksenang ito, labis siyang nasindak. Ay ito, anong bagay ito? Hindi, ang Tigreng Fentian ko. Boss, tingnan niyo agad ang alagang halimaw ni Lee Moran. Sa sandaling iyon, saka lang nila nakita ng malinaw. Nasa tabi mo pala ay nakatayo ang isang napakalaking halimaw. Ang buong katawan ay nababalot ng itim na usok. Naglabas ito ng mga galami na parang sa pubita. Anong klaseng halimaw ka? Nanindig ang balahibo ni Joe Yancheng at ng kanyang mga kasama. Hindi sila makapaniwala. Ang halimaw sa kanilang harapan ay nagparamdam sa kanila ng takot na parang kamatayan. Ngumisi ka lang. Isang masamang ngiti ang sumilay sa iyong mga labi. Dahil nag-abala pa kayong lahat para patayin ako. Dito na kayo magwawakas. Pagkatapos, agad mong inutusan ng Fulo na magpakawala ng mass insanity. Huming, habang kumakalat ang mga sound waves sa paligid. Natuklasan ni na Joe Yancheng na may pagkasindak, na hindi na nila makontrol ang sarili nilang mga katawan. Puno ng takot ang kanilang mga mata. Nakabuka ang kanilang bibig na tila may gustong sabihin. Pero wala ni isang salita ang lumalabas. Pagkatapos noon, maging ang kanilang mga tingin ay nawalan na ng focus. At saka, sabay-sabay na bumigkas ang lahat ng isang dasal na parang spell. Para silang mga panatikong mananampalataya. Nagsimula silang magsayaw na parang wala sa sarili. Pagkalipas ng ilang segundo, ang mga tao sa harapan mo ay nagsimulang mag-atake sa isa't isa. Pagkatapos ng halos kalahating minuto, isang liwanag ang lumabas mula sa kanilang mga katawan. Ang kanilang mga katawan ay nagsimulang magkahiwa-hiwalay. Hanggang sa tuluyan silang naglaho, na para bang hindi sila kailanman umiral. Matagumpay na naialay ang 7 tao. Ang iyong Fulo ay nakakuha ng kaunting fear faith. Fear faith, anong bagay to? Medyo naguluhan ka. Kaagad, nagbigay ng paalala ang system. Mangyaring palakihin ng host ang Fulo sa kumpletong anyo nito sa lalong madaling panahon. Upang ma-unlock ang mas maraming function, kailangan ko pa bang hintayin na maging kumpletong anyo ito para malaman kung para saan yun? Hayaan na nga, pag-usapan na lang natin mamaya. Humiling ka, iwinaksi mo ang mga bagay na ito sa iyong isipan. Tungkol sa pag-aalay kay Joe Yancheng at sa iba pa. Wala kang anumang naramdamang bigat sa konsensya. Dahil total, si Joe Yancheng ang unang gustong pumatay sa iyo. Kung ikaw pa rin ang F-level talent na Beast Tamer, siguradong patay ka na ngayon. Kahit anong mangyari, hindi mo posibleng palagpasin si Joe Yancheng. At saka, wala namang surveillance sa loob ng Secret Realm. Pagkatapos ialay si Joe Yancheng at ang kanyang mga kasama, walang anumang matitira. Sino naman ang makakaalam na ikaw ang may gawa nito? Pagkatapos patayin ang siga, umalis ka sa lugar na iyon kasama si Fulo. Isang matinis na huni ang umalingaw-ngaw. Walang tigil na sumabog ang mga gintong apoy. Ilang mga spirit beast na ibon ang agad na nilamon ng mga bola ang apoy na ito. Napatay ng Golden Wing Divine Phoenix ang level 7 na Red Feather Bird. Nakakuha ng 76 na puntos ng spiritual power. Napatay ng Golden Wing Divine Phoenix ang level 8 na Ice Sparrow. Nakakuha ng 88 puntos ng spiritual power. Kasabay ng pag-echo ng 2 boses. Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Lu Jinghong na nasa likod ng Golden Wing Divine Phoenix. Magaling, Xiao Jin. Walang tigil siyang pumatay sa kanyang daraanan. At nakarating na siya sa kaloob-looban ng Secret Realm. Pinagmasdan ni Lu Jinghong ang unti-unting pagdating ng gabi. Dapit hapon na pala, kailangan ko nang maghanap ng lugar para magpahinga. Sinuri ni Lu Jinghong ang ibaba habang nakasakay sa Golden Wing Divine Phoenix.
Mabilis siyang nakakita ng isang bakanteng lugar. Maganda ang lugar na ito. Dito na muna ako magpapahinga ngayong gabi. Pagkatapos, inutusan niya ang Golden Wing Divine Phoenix na bumaba. Ang tao at ang ibon ay maayos na lumapag sa lupa. Nang akmang itatago na ni Lu Jinghong ang kanyang summoned beast, bigla siyang natigilan. Sa kanyang tabi, ang katawan ng Golden Wing Divine Phoenix ay nagsimulang manginig ng bahagya. Nagpakita ito ng ekspresyon ng takot. Gulat na gulat si Lu Jinghong. Xiao Jin, anong nangyari sa'yo? Mahigpit na ibinalot ng Golden Feathered Divine Phoenix ang sarili gamit ang mga pakpak nito. At lalo pa itong nanginig ng husto. Dali-daling sinuri ni Lu Jinghong ang kalagayan ng Golden Feathered Divine Phoenix. Agad niyang napansin ang hindi pangkaraniwan. Kalagayan, apektado ng malakas na nalalabing mental interference. Nawalan na ng kakayahang lumaban. Nalalabing mental interference. Ano to? Ibig sabihin ba'y may malakas na spirit beast na gumagala sa paligid? Pero, sukdulan ang lakas ng bloodline ng Golden Feathered Divine Phoenix. Naabot nito ang monarch level. Kahit si Xiao Jin ay natatakot. Kung ganoon, ang bloodline ng spirit beast na to, kailangan ay umabot man lang sa overlord o hanggang sa mythical level. Biglang namutla ang mukha ni Lu Jinghong. May bakas ng pagkabigla sa kanyang tingin. Imposibleng magkaroon ng demonic beast na may overlord bloodline sa initial secret realm. Tiyak na tamed beast ito ng iba. Huwag mong sabihin, may lumitaw bang walang kapantay na henyo sa Yulan City na hindi ko kilala? Kung nakikita mo ang eksenang ito, siguradong magmumukha kang walang alam. Ang lugar kung nasaan si Lu Jinghong ay ang mismong lugar kung saan ka pumatay kanina. Mukhang, ang Golden Feathered Divine Phoenix ay dahil kay Fulu. Natakot ito sa nalalabing nakakabaliw na mental energy. Bilang isang Great Old One, si Fulu ay isa sa mga pinakadakilang nilalang sa universo. Huwag mo nang sabihin ang isang tamed beast na may monarch bloodline. Kahit pa isang tamed beast na may mythical bloodline, ay hindi man lang makataas ng ulo sa harap niya. Kung ito ang totoong Fulu, isang ordinaryong tao, kahit masilayan lang siya, ay tiyak na mababaliw. Tiningnan ni Lu Jinghong ang nanginginig na Golden Feathered Divine Phoenix, at tila hindi alam ang gagawin. Mabuti na lang, mabilis na nawawala ang nalalabing mental energy. Pagkalipas ng mga isang minuto, unti-unting nawala ang panginginig ng gintong Phoenix. 2 beses na hamalingging ang gintong Phoenix. Sa wakas ay bumalik na ito sa normal. Goldie, nakahinga ng maluwag si Lu Jinghong. Agad niyang niyakap ang gintong Phoenix. Hamalingging din si Goldie. Ang ibig sabihin, pasensya na, napag-alala pa kita. Umiling si Lu Jinghong. Hindi mo ito kasalanan. Hindi ko rin inasahan na dito pala mayroong ganito kalakas na halimaw. Nang maisip niya ito, nawala ang kanyang kaba kanina, at napalitan ng pananabik ang kanyang mga mata. Pag-ulong na sinabi ni Lu Jinghong. Sabi ni Itay, laging may masihigit pa sayo. Ngayon, nakikita kong totoo nga. Matapos mamatay si Limuran, akala ko'y wala nang sino man dito ang makakapukaw ng interes ko. Pero ngayon, meron na namang isa. Ako, si Lu Jinghong, ay hinding-hindi magpapatalo kan inuman. Kahit sino ka pa, hahanapin kita, at lalampasan kita. Tumingin-tingin si Lu Jinghong sa paligid. May nakita siyang isang siga na papula lang, at mga labi ng ilang magnetic horned ship. Tila may bakas din ng itinayong kampo. Pero nalinis na ito, nang makita ang mga bakas na ito. Nakumpirma niyang hindi pa nakakalayo ang malakas na taong iyon. Goldie, Terra na, dinala niya ang gintong Phoenix, at sinundan ang direksyon kung saan ka umalis. Kasunod nito ay isang pagsabog ng dugo. Pinatay ni Fulu ang isang level 14 na saber-tooth wolf. Nakakuha ng 189 na puntos ng spirit power. Dinala mo si Fulu, at pumatay pa ng maraming spirit beast sa daan. Sa sandaling ito, pagsapit ng gabi, ang lalim na pala ng gabi, nag-inat ka, habang nakahiga sa likod ni Fulu. Ilang oras mo nang pinapanood si Fulu na pumatay ng mga halimaw. Nakaramdam ka na rin ng kaunting pagod. Oras na para magpahinga, bukas na lang ulit magpatuloy. Nang maisip mo ito, tumalon ka pababa, at nagsimula kang magtayo ng kampo. Hindi nagtagal, nakapagtayo ka na ng isang simpleng tolda. Kasabay nito, humanap ka ng panggatong, at nagsindi ng apoy. Nang handa na ang lahat, ibinalik mo na si Fulu. Bigla na lang, may isang ingay na nakakuha ng iyong atensyon. Isang spirit beast, bahagya kang napakunot ng noo. Itinaas mo ang iyong kamay. Tatawagin na sana si Fulu. Ngunit agad din, may nakita kang isang pamilyar na anyo. Natigilan sa ere ang iyong pagtawag kay Fulu. Ikaw pala, bahagyang napakunot ng noo si Lu Jinghong. Hinahanap niya sana ang misteryosong henyo, ngunit hindi niya inaasahang makita si Limuran. Anong ginagawa mo rito? Si Limuran, isang beast tamer na may F-level na talento. Nag-iisang pumunta sa kailaliman ng Secret Realm.
Hindi ba siya takot mamatay? Tiningnan ni Lu Jinghong ang paligid. At nalamang nakapagtayo ka pa ng kampo. Lalo itong ikinatakan ni Lu Jinghong. Nagulat ka rin. Nagkita na naman tayo. Sadyang magaling talaga ang campus beauty na si Lu. Nakarating ka hanggang sa kailaliman ng Secret Realm. Walang ganang pansinin ka ni Lu Jinghong. Diretsyong nagtanong, Li Moran, may itatanong ako sa iyo. Nakakita ka na ba ng isang napakalakas na beast tamer? Ang kanyang beast ay malamang na mental type. Ang aking si Xiaojin ay natakot sa natirang mental energy mula sa beast niya. Mental type, saan naman may mental type na beast sa lugar na ito? Ang tanging kahawig ay ang iyong Tulo. Huwag mong sabihin, natakot ang Golden Winged Divine Phoenix sa Tulo. Ang Group Insanity ay isang ang mental type na skill. Nag-iiwan din ito ng mental residue. Nang maisip mo ito, biglang naging kakaiba ang ekspresyon sa iyong mukha. Hindi kaya ikaw ang tinutukoy ni Lu Jinghong. Pinag-isipan mo sa iyong sarili. Dapat mo bang ipatawag si Tulo? Matapos mag-isip, nagpasya kang huwag na lang. Dahil mahilig naman si Lu Jinghong na maghanap ng malalakas na tao kahit saan. Hayaan mo na lang siyang maghanap. Gusto mo ring makita kung kailan kanya mahahanap. Kaya't mariin mong sinabi, huwag mo akong tanungin. Hindi ko alam. Wala akong nakita. Itong sunod-sunod at mabilis mong pagtanggi ay ikinainis ng kaunti ni Lu Jinghong. Ngunit wala rin siyang balak na kulitin ka. Suminghal siya ng malamig at akmang aalis na. Ngunit ilang hakbang pa lang ang nagagawa. Lumingon siyang muli at nagsalita. Payo ko lang, umalis ka na sa secret realm na ito sa lalong madaling panahon. Sa talento mo, ang pananatili dito ay paghihintay lang sa kamatayan. Tutal, nalamangan mo siya sa loob ng 3 taon. Ikaw ang taong minsan niyang isinumpang lalampasan. Bagamat bumagsak ka na ngayon, ayaw pa rin ni Lu Jinghong na makita kang mamatay ng kaawa-awa. Dahil kung hindi, ang 3 taon niyang paghahabol sa iyo ay magiging isang malaking katatawanan lang. Kalmado mong sinabi, at upagin mo na lang ang sarili mo. Hindi marunong makiramdam. Pagsisisihan mo rin ito sa huli. Muli mong binaliwala ang mabuti niyang paalala. Nakaramdam na rin ng kaunting galit si Lu Jinghong. Nagpasya siyang huwag ka ng pakialaman. Kasama ang kanyang Jin Liang Shan Haang. Agad na lumayo si Lu Jinghong. Napailing ka na lang. Pumasok ka sa tolda at inilatag ang sleeping bag. Naghahanda ka ng matulog ng mahimbing. Sa sandaling iyon, isang matinis na sigaw ang narinig. Dahil dito, bigla kang napabangon. May mga spirit beast na sumusugod. Pagkalabas mo pa lang ng tolda, agad kang natigilan. Nakita mo si Lu Jinghong na nakasakay sa Jin Liang Shan Haang. Lumilipad pa itaas sa kalangitan. Hindi pa siya gaanong nakakalipad. Ang biglang may sumulpot na ilang higanteng agila sa paligid. Walang tigil nilang inaatake ang Jin Liang Shan Haang. Iyon ay, mga Kang Yu Jiying. Agad mo itong nakilala. Ang Kang Yu Jiying ay isang napakabangis na uri ng spirit beast. Sa Nova's Secret Realm, kahit ang may pinakamababang level na Kang Yu Jiying ay lagpas na sa level 15. Maaari pang ang mayroong nasa level 18 o 19. Kahit na napakataas ng lahi ng Jin Liang Shan Haang ni Lu Jinghong. Ngunit bata pa rin ito, at hindi pa gaanong malakas. Sa harap ng mababangis na Kang Yu Jiying, wala itong kalaban-laban, lalo na kung sabay-sabay pa nitong kinakaharap ang ilang Kang Yu Jiying. Napadaing ng malakas ang Jin Liang Shan Haang. Marami sa mga gintong balahibo nito ang natuka at nalagas. Hindi na mapanatili ni Lu Jinghong ang kanyang balanse sa himpapawid. Kasabay ng isang pighatang sigaw, dir-diretso siyang bumagsak sa klase ng katawan niya. Ang mahulog mula sa ganoong kataas na lugar. Tiyak na kamatayan. Punyeta, puro na lang gulo. Dahil dito, wala ka nang pakialam sa iba pa. Agad mong ipinatawag si Tulo. Hinayaan mong dalhin ka ng mga galami ni Tulo. At saka kasumugod, nakita mong patuloy na bumabalot ang itim na usok sa buong katawan ni Tulo. At binalot ka rin ito sa loob. Pagkatapos, ang anyo nito'y naglalahot lumilitaw. Sobra-sobra ang bilis nito. Sa isang iglap, nakarating na ito sa ilalim ni Lu Jinghong. Ilang galami ang sumibat paakyat sa langit na parang kidlat. Agad nitong tinusok ang ilang dambuhalang agila. Napatay ni Tulo ang level 15 dambuhalang agila. Nakatanggap ng 280 puntos ng lakas espiritu. Napatay ni Tulo ang level 16 na dambuhalang agila. Nakatanggap ng 320 puntos ng lakas espiritu. Sunod-sunod ang mga boses na narinig mo. Pero wala kang ganang pansinin ang mga ito. Inutusan mo si Tulo na kumilos. Nagunat ito ng isang galami at maingat na sinalo. Si Lu Jinghong na malapit nang bumagsak sa lupa. Pagkatapos, inilagay siya nito sa lupa. Ang Jinling Shenhuang ay sumugod pababa. Gusto nitong protektahan ang kanyang amo. Pero bigla, tila ba may nakita itong isang bagay na nakakakilabot. Kaya naman nanginginig ang buong katawan nito. At ginamit ang mga pakpak para balutin ang sarili.
Pilit na iminulat ni Lu Jinghong ang kanyang mga mata. At tulirong tumingin sa paligid. Ako, ayos lang. Xiao Jin, anong nangyayari sa'yo? Nang makitang muling nanginginig ang Jinling Shenhuang. Nagulat si Lu Jinghong. Paglingon niya, nakita niya ang isang tanawing hinding-hindi niya makakalimutan habang buhay. Mahigit 2 metro ang taas. Ulo ng pugita, katawan ng tao, mga pakpak ng paniki. Ang buong katawan nito ay nababalot sa itim na usok. Sa tabi niya, ay isang anino na natatakpan ng itim na ulap ang mukha. Sa buong katawan ng halimaw, ay walang tigil na naglalabas ng malakas na mental interference. Isang sulyap lang ang ginawa ni Lu Jinghong. At naramdaman niyang nagkagulo ang kanyang isipan. Halos mabaliw na siya. Agad niyang iniwas ang kanyang tingin. Kitang-kita ang gulat sa kanyang mukha. Paano hindi mapapansin ni Lu Jinghong na ito na ang henyong hinahanap niya? Galit kang sumigaw at nagsabi, lahat ba ng pinag-aralan mo sa loob ng 3 taon ay nawalan ng silbi? Gabi ang pinakaaktibong oras ng mga Kangyo Giant Eagle. Tapos maglalakas loob ka pang lumipad. Gusto mo na bang mamatay? Ang boses na ito, na dumaan sa hamog ni Tulo, ay naging napaka-misteryoso at tila hindi makamundo. Idagdag pa ang pagiging balot sa itim na ulap. Kaya naman hindi ka talaga nakilala ni Lu Jinghong. Natigilan siya sa takot dahil sa sigaw na iyon. Kinagat niya ang kanyang labi at sinabing, ako, ngunit agad din siyang natauhan. Hindi niya kilala ang taong nasa harap niya. Anong karapatan niyang pagsabihan siya ng ganoon? Dahan-daang tumayo si Lu Jinghong. Nagkagat siya ng ngipin. May bahid ng sama ng loob sa kanyang mukha. Ngunit pinigilan niya ito. Maraming salamat sa pagliligtas sa buhay ko. Pero kaya kong pangasiwaan ang sarili kong mga gawain. Ang taong nasa harap niya ang henyong nais niyang lampasan. Ayaw niyang magpakita ng labis na kahinaan sa harap nito. Halos matawa ka sa inis. Pangasiwaan ang sarili mo, kung hindi dahil sa akin, na natagpuan ka kaagad, sa pagkahulog mo mula sa ganoong kataas. Siguradong patay ka na ngayon. Hindi pa ba iyan katangahan? Iniiwas ni Lu Jinghong ang kanyang ulo. Ayaw nang magsalita, at ayaw pa ring bumigay. Nang makita ito, wala ka nang magawa. Sa loob ng 3 taon sa high school, alam mo na ang ugali ng dalagang ito. Nasa buto na talaga niya iyon. Inis mong sinabi, sige, kapag may nangyari ulit sa'yo, huwag mo akong sisisihin na hindi kita binalaan. Pagkasabi niyon, akma ka ng tatalikod para umalis. Nang makita ito, si Lu Jinghong naman ang nataranta. Dali-dali siyang sumigaw. Sandali, naiinis kang lumingon. May kailangan ka pa ba? Pakiusap, sabihin mo sa akin ang pangalan mo at ang iyong paaralan. Ako, si Lu Jinghong, ay marunong tumano ng utang na loob. Itong pagliligtas mo sa buhay ko. Hinding-hindi ko ito makakalimutan. Ang marinig iyon, biglang naging di may pinta ang ekspresyon mo. Hindi mo ako nakilala. Medyo naguluhan din si Lu Jinghong. Ngunit ang buong katawan mo ay nababalot sa makapal na hamog. Tanging isang malabong balangkas lang ang kaya niyang makita. Kaya naman, umiling na lang siya. Sa sandaling iyon, doon mo lang napagtanto, na napakalapit mo palang nakatayo kay Tulo. Maging ikaw ay nababalot na rin ng hamog ni Tulo. Dahil si Tulo ang iyong spirit beast. Kaya hindi naapektuhan ng itim na hamog ang iyong paningin. Ngunit, sa mga mata ni Lu Jinghong, ang iyong anyo ay naging napaka-misteryoso. Pero paano naman ang boses? Agad-agad, napagtanto mo rin, na ang boses mo, sa pagdaan nito sa hamog, ay malamang nagiba na rin ng tunog. Kaya pala kahit na magkalapit lang kayo, hindi ka pa rin niya nakilala. Nang maisip mo ito, bigla kang nagkaroon ng mapaglarong ideya. Isa na rin itong maliit na leksyon para kay Lu Jinghong na walang pakundangan. Maaari mo akong tawaging Hegemon. Tungkol naman sa eskwelahan, hindi mo na kailangang malaman. Pagdating ng dakilang pagsusulit ng mga Beastmaster, malalaman mo rin ang aking pagkatao. Pagkasabi niyon, bigla kang tumalikod ng may angas, at umalis kasama si Tulo. Hegemon, habang pinakikinggan ang kakaibang pangalan na iyon, naramdaman ni Lu Jinghong na mayroong mali. Ngunit habang tinitingnan ng iyong papalayong likod, biglang sumidhi ang kanyang diwa ng pakikipaglaban. Hegemon, kahit na hindi pa kita kapantay ngayon, unti-unti kitang hahabulin. Susuklian ko muna ang pagliligtas mo sa buhay ko. At pagkatapos ay tatalunin kita. Akong si Lu Jinghong ay hinding-hindi magpapatalo kaninuman sa buong buhay ko. Habang nakikinig ka, hindi mo maiwasang matawa. Ang ayos niyang iyon, ay parehong-pareho noong 3 taon natin sa high school. Noong mga panahong iyon, ganito rin magdeklara ng digmaan sa iyo si Lu Jinghong. Iniisip ko na lang pagdating ng dakilang pagsusulit ng mga Beastmaster. Kapag nalaman niyang ang taong pinagsusumikapan niyang lampasan ay ikaw pa rin, magiging napakaganda sigurong pagmasdan ng kanyang ekspresyon. Nasabi mo na lang sa iyong isipan. 3 taon na ang nakalipas. Hinahabol mo ang mga yapak ko. Pagkatapos ng 3 taon, kailangan mo pa ring habulin ang mga yapak ko.
Pagkaalis mo, unti-unting tumigil ang panginginig ng gininto ang Phoenix. Munting ginto, nang marinig ang tawag ni Lu Jinghong. Nagpakita ng isang kaawa-awang ekspresyon ang gininto ang Phoenix. Ang isang beast na may dugong bughaw. Ngayon ay kasing amo ng isang munting ibon. Hinaplos ni Lu Jinghong ang mga balahibo ni munting ginto at sinabing, "Munting ginto, huwag kang matakot. Huwag kang mag-alala. Darating ang araw. Tiyak na matatalo natin ang taong iyon. Ikaw ang aking espiritong hayop. Hindi ka rin dapat maging mas mahina kaysa sa iba." Ngunit, ang gininto ang pakpak na banal na Phoenix ay nagpakita ng isang napakakakaibang tingin. Kung nababasa lang ni Lu Jinghong ang tingin iyon, marahil ay maririnig niya. Ang ibig sabihin ng gininto ang pakpak na banal na Phoenix ay, "Tanga, kung magpapakamatay ka, huwag mo akong isama." Kung hindi lang nito binalot ang sarili sa mga balahibo kanina. Pakiramdam ng gininto ang pakpak na banal na Phoenix ay nabaliw na siguro ito ngayon. Kinaumagahan, dinala mo si Tulo at ipinagpatuloy ang inyong paglalakbay ng pagpaslang. Lampas na sa kalahati ang progreso ng iyong paglaki. Pagkatapos pumatay ng ilang oras pa, dapat ay makaka-level up ka na. Nakaupo ka sa likod ni Tulo. Hinahayaan siyang buhatin ka habang naglalakbay. Ang mga galami ni Tulo ay sumabog na parang kidlat. Ilang mga three-eyed leopard cat na kadarama lang na may mali ay agad na napatay. Napatay ni Tulo ang isang level 16 na three-eyed leopard cat. Nakatanggap ng 268 puntos ng lakas ng espiritu. Bagamat mataas ang level at malakas ang kapangyarihan ng mga spirit beast sa kailaliman ng lihim na lugar. Ngunit gaano man sila kalakas, kung ikukumpara kay Tulo, talagang napakalayo ng agwat nila. Saan man magpunta si Tulo, walang spirit beast na nangangahas magpakita. Kapag nagpakita, agad na namamatay. Napakabilis ng mga galami ni Tulo. Halos kasing bilis ng kidlat. At kaya nitong humaba hanggang sa daan-daang metro. Maliban na lang kung ang spirit beast ay nanunood mula sa napakalayo, ilang daang metro ang distansya. Kung hindi, imposibleng makatakas. Kung may makakita sa eksenang ito, malamang ay agad silang magmumura ng malakas. Sila ay isa-isang nagpapakahirap na manghuli ng mga spirit beast sa lihim na lugar. At hirap na hirap bago makapag-level up. Tapos ikaw, nakahiga lang ng tamad. Ang iyong espiritong hayop na ang gumagawa ng lahat. Napakawalang katarungan. Lumipas ang ilang oras, pumatay na naman ng isang spirit beast si Tulo. Isang boses ang biglang narinig. Natugunan na ng iyong tame beast na si Tulo ang mga kinakailangan. Malapit na itong pumasok sa growth stage. Nang marinig ang boses na iyon, agad kang natuwa. Sa wakas, nag-level up na. Hindi nagtagal, napansin mong nagbago si Tulo. Ang itim na usok sa paligid niya ay biglang kumapal. Naging napakatindi ng kanyang presensya. Pati ang kanyang mental attack ay lalong lumakas. Sa paligid, maging ang mga spirit beast na nasa loob ng ilang daang metro, ay nagsimulang manginig ng walang tigil, at nagtakbuhan sa kung saan-saan, habang ang katawan ni Tulo, ay patuloy namang lumalaki. Mula sa 2 metro, unti-unti itong lumaki, hanggang sa mas lumaki pa ito. Tila umaabot na ito sa halos 3 metro ang taas. Pagkalipas ng ilang minuto, matagumpay na nakapasok sa growth stage ang iyong tame beast na si Tulo. Lalong lumakas ang skill niyang Mass Madness. May chance ang gawing panatikong tagasunod ang target nito. Lalong lumakas ang skill niyang Tentacle Attack. Kaya na nitong umabot hanggang 200 metro. Nakatanggap si Tulo ng bagong skill, Minion Summon Deep One. Nang makita ang sunod-sunod na notification na ito, hindi mo mapigilan ang iyong kasabikan. Dumating na ang mga Deep One. Malayo pa ba ang mga Star Spawn? Hindi lang ito ang nag-iisang uri ng alagad ni Tulo. Bilang isang tapat na fan ng mga nobelang may temang Tulo, alam na alam mo ang lahat tungkol sa kanya. Kasama na ang mga kakayahan, alagad, at avatar ni Tulo. Halos lahat ng iyon ay pamilyar na sa iyo. Iniisip mo kung ang mga nasummon na Deep One ay maihahalin tulad ba sa mga nasa alamat. Agad mong inutusan si Tulo na mag-summon ng mga Deep One. Kasabay ng isang kakaibang tunog. Napansin mong biglang nagbago ang paligid sa paanan ni Tulo. Ang dating lupa ay naging isang lawa ng maitim na tubig. Pagkatapos, isa-isang may ulo ng isda at katawan ng tao, na halos 2 metro ang taas. At matitipunong halimaw ang dahan-daang lumitaw mula sa maitim na tubig. 10 sila sa kabuuan. Sila mismo ang mga alagad ni Tulo, ang mga Deep Ones. Pagkatapos nilang lumitaw, sabay-sabay silang nagpatira pa sa harap ni Tulo, habang bumubulong ng iba't ibang dasal. Ganap na tila mga panatikong mananamba. Sa itsura pa lang, medyo nasisiyahan ka na. Pagkatapos, ipinagpatuloy mo ang pagtingin sa iba't ibang impormasyon tungkol sa mga Deep Ones. Deep Ones, Level 1. Sila ang direktang angkan ni Tulo. May kakayahan silang huminga sa ilalim ng tubig at katangiang immortal. Ang lupit, mas malakas pa sila kaysa sa inaasahan ko. Tuwang-tuwa ka.
Ang espesyal na kakayahan ng mga Deep Ones ay hindi may kukumpara sa mga ordinaryong summoned creature. Bagamat may limitasyon sa dami, pero hindi iyon problema. Tingnan mo kaagad kung gaano kalakas ang kakayahan nila sa pakikipaglaban. Agad kang nagutos. Pagkatapos noon, mabilis na kumalat ang 10 Deep Ones sa iba't ibang sulok ng lihim na lugar. Bagamat mabilis na naglaho ang mga Deep Ones, ngunit kayang makita ni Thulu ang bawat kilos nila anumang oras. Bilang Panginoon ni Thulu, syempre, marami ka ring makikita sa pamamagitan ng mga Deep Ones. 2 sa mga Deep Ones ang pumasok sa teritoryo ng Oso ng Lupa. Isa itong napakalakas na espiritong hayop. Mayroon itong walang kapantay na lakas. Kahit na nasa level na 10 pataas lang ito, kaya nitong durugin ang isang malaking puno sa isang hampas lang ng palad. Sa iyong pagmamasid, ang 2 Deep Ones, isa sa kaliwa at isa sa kanan, ay napakabilis na nagsimulang umikot-ikot sa paligid ng Oso ng Lupa, gamit ang kanilang matatalim na kuko. Walang tigil nilang sinusugatan ang balat ng Oso ng Lupa. Pagkatapos nito, sumugod sila at mahigpit na niyakap ang Oso ng Lupa. Walang tigil na kinakagat, at pinupunit ang laman nito. Pagkalipas ng ilang minuto, ang Bear of the Earth ay dumaing, at tuluyan ng bumagsak. Nang makita ang eksenang ito, lubos kang nasiyahan. Bagamat ang lakas nito ay mas mababa kumpara kay Thulu, ngunit sapat na rin itong malakas. Isang napakalaking Bear of the Earth, napatay sa loob lamang ng ilang minuto. Pinatay ni Thulu ang level 15 Bear of the Earth. Nakakuha ng 336 na Spirit Power Points. Ang mga halimaw bang pinatay ng mga Deep One ay nabibilang din kay Thulu. Tama nga naman, sila nga pala ang kanyang mga alagad. Ang iba pang mga Deep One ay mabilis ding nakahanap ng kanilang mga biktima. Pagkatapos ng isang matinding labanan, pinatay rin nila ang kani-kanilang mga biktima. Hindi nagtagal, muling nakakuha si Thulu ng maraming spirit power. Nang makita ito, itinigil mo na ang pagmamasid sa mga Deep One. Habang ang mga Deep One ay nagtutungo sa iba't ibang direksyon para pumatay ng mga halimaw, isinama mo rin si Thulu upang magtungo sa mas malalim na bahagi ng lihim na kaharian. Kahit na natapos mo na ang layunin ng pagsusulit, hindi pa naman tapos ang paglalakbay sa lihim na kaharian. Kung mas marami kang mapatay, mas mabuti. Pag mas lumakas ka, mas magkakaroon ka ng kumpiyansa sa Beast Taming Grand Exam. Bigla na lang, nakatanggap ka ng isang abiso. Isang Deep One ang napatay. Paanong napatay? Labis kang nagulat. Ang lakas ng isang Deep One ay kayang makipagsabayan sa isang level 17 o 18 Spirit Beast. Pero napatay pa rin ito. Agad kang nakipag-ugnayan kay Thulu para kunin ang tala ng pagkakapatay sa Deep One. Malayo ang narating ng Deep One na ito. Nakarating ito sa pinakamalalim na bahagi ng lihim na kaharian. Dito, nakakita ito ng isang grupo ng mga higanteng itim na lobo. Ang pinakamalaki ay halos 3 metro ang taas, at ang pinakamaliit ay mahigit 2 metro ang haba. Marami-rami sila, nasa 30 hanggang 50 sila. Nang mamataan ng Deep One ang mga higanteng lobo, napansin din siya ng mga ito. Sabay-sabay na sumugod ang 12 ng higanteng lobo. Ang kaawa-awang Deep One ay wala man lang kakayahang lumaban. Agad itong napatay. Kaagad mo silang nakilala. Punyeta, may ganito karami palang maitim na higanteng lobo. Maitim na higanteng lobo. Mas malaki sila ng ilang beses kumpara sa mga ordinaryong ligaw na lobo. Sobra-sobra ang kanilang bilis at lakas. At ang pinakamahalaga, isa silang uri ng spirit beast na namumuhay ng grupo-grupo. Kapag nakakita ka ng isa, ibig sabihin ay isang buong grupo na sila. Sa pinakakonti, mahigit 10 sila. Sa pinakamarami, 12 o umaabot pa sa daan-daan. Kahit isang maitim na higanteng lobo lang. Para sa karamihan ng mga baguhang Beastmaster, isa na itong bangungot. Paano pa kaya kung isang buong grupo na sila? Mapanganib nga talaga sa kaloob-looban ng Secret Realm. Sa ganitong karaming bilang, kahit sino pa siguro, ay tiyak na tatakbo na lang sa takot. Pero, puno ng pagnanasang pumatay ang iyong mukha. Naglakas loob kayong patayin ang alagad ko. HMP, kung hindi ko tuturuan ng leksyon ang mga hayop na to, aakalain nilang ako, si dakilang Haring Thulu, ay hindi marunong magalit. Kasama mo si Thulu, galit na galit kayong sumugod sa teritoryo ng mga higanteng lobo. Hindi nagtagal, nakarating ka na sa iyong patutunguhan. Sunod-sunod na alulong ng mga lobo ang maririnig sa paligid. Ang iyong pagdating, ay agad na nagpa-alerto sa grupo ng mga lobo. Ilang mahinang ungol, ang nagsilbing babala, ang daming lobo. Kung papatayin ko kaya silang lahat, gaano karaming lakas espiritual kaya ang makukuha ko? Isang masamang ngisi ang gumuhit sa iyong mga labi. Kasunod nito, dahan-daang pumalat ang hamog ni Thulu. Ang alulong ng mga lobo ay biglang naging maikli. Tila nakaramdam sila ng panganib. Nagsimula pang magtayuan ang kanilang mga balahibo. Nagpakawala ng pangkalahatang kabaliwan. Sunod-sunod na nanginginig na tunog ang kumalat sa paligid.
Kasunod nito ay isang kakaiba at mapanganib na alon ng isipan. Para itong isang malaking lambat, na direktang bumalat sa grupo ng mga itim na higanteng lobo. Agad na nagulo ang mga itim na higanteng lobo dahil sa pangkalahatang kabaliwan. Nagsimula silang maglabas ng iba't ibang kakaibang sigaw, at gumawa ng kung ano-anong kakatuwang kilos. Pagkatapos, maraming higanteng lobo ang nagsimulang atakihin ang isa't isa. Pinatay ni Thulo ang level 17 itim na higanteng lobo. Nakakuha ng 389 na puntos ng spirit power. Pinatay ni Thulo ang level 18 itim na higanteng lobo. Nakakuha ng 428 puntos ng spirit power. Sa gitna ng pagpapatayan sa isa't isa, isa-isang napatay ang mga itim na higanteng lobo. Sunod-sunod na liwanag ng spirit power ang pumasok sa katawan ni Thulo. Ngunit ang kakatwa, ikaw at si Thulo, na siyang mga pangunahing salarin, ay parehong hindi gumagalaw. Nakatayo lang kayo at nanunood. Ang mga itim na higanteng lobong ito, ay tuluyang pinatay ng sarili nilang mga kasamahan. Ngunit ang spirit power ay napunta kay Thulo. Kung may sino mang makakita sa tagpong ito, malamang ay hindi sila makapaniwala. Pagkalipas ng halos kalahating oras, nang mamatay ang huling itim na higanteng lobo, sa wakas ay nagpakita ka ng isang kontentong ngiti. Nakanood ako ng isang magandang palabas. Sayang nga lang, hindi ito kasing ganda ng palabas ni Joe Yancheng. Ang mga namatay na itim na higanteng lobo ay hindi nag-iwan ng katawan. Lahat sila ay isinakripisyo, pero wala kang pakialam. Kasama si Thulo, ipinagpatuloy mo ang iyong paglalakbay ng pagpapatayan. Sa labas ng mundo, patuloy na may mga taong lumalabas mula sa paunang lihim na lugar. Kahit na ang kunwaring pagsusulit na ito ay tumatagal lamang ng 2 araw. Ngunit para sa maraming tao, ang bagal ng oras, parang isang taon ng isang araw. Ang mga estudyanteng lumalabas ay maaaring punit-punit ang damit, o kaya'y duguan ang buong katawan. Walang kahit isa man lang na malinis. Pero, kumikinang sa kasabikan ang mga mata ng bawat isa. Ito ang kanilang unang laban. Isa rin itong mahalagang karanasan para sa kanila. Kung hindi nila pagdadaanan ang laban na ito, hindi sila magiging mga kwalipikadong beast tamer. Sa bawat kalahok na lumalabas, may gurong lalapit para ayos-scan ang kanyang beast space. Upang tiyakin kung nasa growth stage na ang kanilang beast. Karamihan sa mga kalahok ay nakapasa sa pagsusulit. Maaari na silang sumali sa mga susunod na beast brand exam. Ang iilan na hindi nakapasa, ay kitang-kita ang lungkot sa kanilang mga mukha. Walang sino man ang nakakaalam kung anong kapalaran ang naghihintay sa kanila. Isang malakas na hiyaw ang umalingaw-ngaw sa paligid. Si Lu Jinghong, nakatuntong sa isang golden-feathered divine phoenix, ay lumipad palabas mula sa secret realm, at lumapag sa lugar ng Qingyu High School. Ang pagdating niya, ay agad na pumukaw sa atensyon ng lahat. Wow! Ang angas ng beast niya. Iyan ang golden-feathered divine phoenix. Nakita ko na yan sa libro. Kapag nag-upgrade sa Chaos Body, pwede pa itong maging isang holy beast. Siya na siguro si Lu Jinghong ng Qingyu High School, no? Narinig ko na awaken niya raw ang SSS rank na Beast Tamer talent. Napakaswerte naman ng Qingyu High School ngayong taon. Ang principal ng Qingyu High School, si Zhao Deli, habang pinakikinggan ang usapan ng mga tao, ay hindi na nawala ang ngiti sa kanyang mukha. Sa tabi niya, ay ang mga principal ng ilang kalapit na eskwelahan. Hahaha, nakapagtataka naman. Hindi ko naman ipinagkakalat, pero paano nalaman ng lahat na ang Qingyu High School ko ay mayroon? Isang beast tamer na may SSS rank na talent. Hoy, hoy, hoy. Principal Wu, sabihin mo nga, talagang ang hindi may tatago ang isang henyo, di ba? Nagiging sikat sa lahat ng dako. Nang makita ang mayabang na ekspresyon ni Zhao Deli, nanggigil sa inis ang ilang mga principal. Pero wala silang magawa, kasi naman, ang swerte-swerte ng Qingyu High School. Nang makitang lahat sila ay napapakuyom na ng kamao, at hindi na mapigil ang suntukin siya. Masayang tumakbo si Zhao Deli papunta sa harap ni Lu Jinghong. Estudyanteng Lu, kamusta ang pakiramdam mo? Kalmadong sumagot si Lu Jinghong. Maraming salamat po sa inyong pag-aalala, Principal. Hahaha, alam ko na, ang simulation exam na ito ay balewala lang sa iyo. Sa sandaling iyon, isang staff mula sa pamunuan ng Secret Realm ang lumapit at nagsabi, Estudyante, ang yaring pumunta ka rito para magrehistro. Tumango si Lu Jinghong. Pagkatapos ay pumunta na siya para magrehistro. Lumapit din ang ilang mga principal. Sa pagsusulit na ito, irerehistro ng transmission mark sa kamay ng mga kalahok, ang bilang ng mga spirit beast na napatay ng bawat isa. Ang marka sa simulation exam ay ibabatay dito. May mapang asar ng ngiti sa mukha ni Zhao Deli. Sabi niya sa mga principal sa paligid habang tumatawa. Aya, mga kasama, sa tingin ninyo, ilang spirit beast kaya ang kayang patayin ng estudyante naming si Lu Jinghong? Kung hindi pa siya nagsalita, ayos lang sana. Pero ngayong sinabi niya iyon, lalo lang nainis ang mga principal.
Sarkastikong sinabi ng principal na may apelyidong Wu. Sa tingin ko, hindi rin ganoon karami. Ang mataas na talento ay hindi nangangahulugang malakas din sa labanan. Ang record sa pagpatay ng mga halimaw sa simulation exam ng Yulin City ay itinakda lang ng isang taong may S-level na beast tamang talent. Nang marinig ito ng ibang mga principal, sumigla rin sila. Ilan nga ulit ang napatay niya? Kung hindi ako nagkakamali, mahigit 300 spirit beast yata. 351. Pagkatapos nito, may ilang lumabas din mula sa Yulin City. Isang beast tamer na may talentong SS level. Pero walang sino man ang nakabasag sa record ng taong iyon. Oo nga pala, Principal Wu. Narinig ko galing daw sa high school nyo ang taong iyon, di ba? Ipinagmamalaking sinabi ni Principal Wu. Syempre naman. Hehe, nakausap ko pa nga siya sandali noong nakaraang linggo. May kontrata na siya ngayon sa kanyang ikatlong spirit beast. Ang pinakamalakas niyang spirit beast ay umabot na sa awakening stage. Nang marinig ito, napasigaw sa gulat ang ilang mga principal. Isang spirit beast na nasa awakening stage. Nagtataglay na ito ng paunang kapangyarihang kayang makawasak sa buong lungsod ng Yulin. Ang mga taong may ganitong kalakas ay mabibilang lang sa mga daliri. Nakita ni Zhao Deli na naaga lahat ni Principal Wu ang atensyon. Agad siyang sumimangot at nagdabog. HMP, tingnan lang natin. Baka mabasag ng paaralan ko ang record na yan ngayon. Sa sandaling iyon, tapos nang magparehistro si Lu Jinghong. Kasabay nito, inanunsyo rin ang bilang ng mga spirit beast na kanyang napatay. Lu Jinghong ng Qingyu High School. Bilang ng napatay na spirit beast, 589. Nang makita ang record na ito, nanlaki ang mga mata ng ilang mga principal. Lalo na si Principal Wu. Ipinagyayabang niya pa lang kung gaano kagaling ang estudyante ng kanyang paaralan. At kung gaano kataas ang record na nagawa nito. Pero ang resulta, agad siyang napahiya. Imposible ito. Paano siya nakapatay ng ganoon karami? Yutal-yutal na sabi ni Principal Wu. Bakas sa kanyang mukha ang pagkagulat. Ha. Hoy, Wu, sabi ko na sa'yo na magaling ang estudyante ko. Ayaw mo pang maniwala, hehe. Alam nyo na ngayon, di ba? Napakaganda ng mood ni Zhao Deli. Ang Chengji na ito ni Lu Jinghong ay nagbigay sa kanya ng malaking karangalan. Nanganak ang tatay ko. Mauuna na ako. Nanganak ang alaga kong baboy ngayon. Kailangan kong umuwi para alagaan siya. Ako, isang matanda, ay may regla ngayon. Mauuna na ako, sa harap ng ganitong sitwasyon. Paanong makakatayo pa ang ilang mga principal? Sunod-sunod silang tumakas gamit ang iba't ibang dahilan. Ha, mga kasamahan. Ang aming paaralan ay nag-aayos para kay student Lu Jinghong. Isang selebrasyon para sa kanyang pagkapasa sa Dijan Academy. Tandaan niyong pumunta sa araw na iyon, ha? Nang masabi ito, mas lalong bumilis ang takbo ng mga principal. Matapos silang umalis, agad na tumakbo si Zhao Deli sa tabi ni Lu Jinghong. At masigasig na sinabi, Student Lu, may kailangan ka bang tulong? Sabihin mo lang sa principal. Huwag kang mahiya. Nag-isip sandali si Lu Jinghong. At nagsalita, Principal, sa ibang mga paaralan sa Yulin City, mayroon bang isang taong nagngangalang Baba? Nagtatakang sinabi ni Zhao Deli. Baba? Ang weird naman ng pangalan na yan. Hindi ko pa yan narinig. At sigurado ako, walang sino man sa ibang paaralan ang may ganyang pangalan. Ang ilang mga paaralan sa Qingyu High School ay magkakalaban. Halos bawat principal ay pamilyar sa mga estudyante ng ibang paaralan, kilalang-kilala nila ang mga ito. Si Zhao Deli ay kayang-kayang tandaan ang mga pangalan ng lahat ng estudyante sa bawat paaralan. Dahil dito, nang magtanong si Lu Jinghong, agad siyang nakasagot. Bahagyang kumunat ang noo ni Lu Jinghong. Paanong wala? Ang Initial Secret Realm ay para lamang sa iilan mula sa Yulin City. Na mga estudyante sa high school ang maaaring pumasok. Imposibleng tagalabas si Baba. Nang makitang bahagyang kumunat ang noo ni Lu Jinghong, nagtaka si Zhao Deli. Student Lu, bakit mo na itanong iyan? Umiling si Lu Jinghong at sinabing, wala lang. Ang tungkol sa walang awang paggapi sa kanya ni Baba. Ayaw ipaalam ni Lu Jinghong sa iba. Ito ang kanyang pride. Nang makita ito ni Zhao Deli, hindi na siya nagsalita pa. Sunod-sunod na nagsilabasan ang mga estudyante. Halos lahat ay umalis na. Ngunit hindi umalis si Lu Jinghong. Plano niyang maghintay dito. Tingnan kung mahihintay niya si Baba. Ang bawat estudyanteng lumabas ay nagparehistro ng bilang ng mga halimaw na napatay. Ang pinakamababa ay 40 hanggang 50 piraso. Ang pinakamarami ay nasa 100 piraso. Bihira ang lumampas sa 200. Linjiang ng Qingyu High School. Bilang ng spirit beast na napatay, 236 na piraso. Sa sandaling iyon, may isa na namang boses na nakakuha ng atensyon ng mga tao. Iyon na siguro ang isa sa 4 na henyo ng Qingyu High School, si Lin Jiang. Nakapatay ng mahigit 200 spirit beast.
Talagang hindi lang basta sabi-sabi ang galing niya. Nang marinig ang usapan ng mga tao, tuwang-tuwa si Linjang. Tila lumulutang siya sa paglakad. Mabilis lang, nakabalik na siya sa lugar ng kanyang paaralan. Nakita niya ang punong guro. Walang emosyong sinabi ni Zhao Deli. Magaling, kailangan mo pang magpursigi. Kumpara kay Lu Jinghong, simpleng pinatag lang ni Zhao Deli ang loob ni Linjang. Sa mga oras na ito, dapit hapon na, mayroon na lamang huling kalahating oras bago magsara ang Initial Secret Realm. Pabawas ng pabawas ang mga taong lumalabas. Nagsimula ng magligpit ng gamit ang ibang mga eskwelahan. Naghihintay pa rin si Lu Jinghong. Hinihintay niyang magpakita ang misteryosong taong nagngangalang Baba, ngunit nakikitang malapit nang magsara ang Secret Realm. Pero wala pa ring dumarating. Principal, Classmate Lu, nakita niyo ba si Limuran? Sa sandaling iyon, nagmamadaling tumakbo papalapit si Jiang Yuru. Kitang-kita ang pag-aalala sa kanyang mukha, nang makita ito ni Zhao Deli. Agad siyang nagsalita, "Nako, Teacher Jiang, bakit ka ba nagmamadali ng ganyan?" Pag-ulong na sinabi ni Jiang Yuru. 2 araw nang nasa loob ng Secret Realm si Limuran. At napakahina ng talento niya. Medyo nag-aalala ako, nang marinig ito, kumunat ang noo ni Zhao Deli. Dati, nag-aalala rin siya para sa estudyanteng si Limuran. Ngunit sino ang mag-aakala, pinaglaruan siya ng tadhana, nagising ang isang F-class talent sa kanya. Narinig kong napakalapit daw ni Teacher Jiang at ni Limuran. Pwede na nga siyang ituring na tagapag-alaga ni Limuran. Kaya normal lang na mag-alala siya. Walang emosyong sinabi ni Lu Jinghong. Nakita ko siya sa kalaliman ng Secret Realm. Buhay pa siya noon. Ewan ko lang ngayon. Pagkasabi niya noon, agad na namutla ang mukha ni Jiang Yuru. At napasigaw siya. Anong sabi mo? Sa kalaliman ng Secret Realm. Maging si Zhao Deli ay nagulat. Isa siyang beast tamer na may F-class talent lang. Anong ginagawa niya sa pinakailaliman ng Secret Realm? Naghahanap ba siya ng kamatayan? Mas delikado ang mga halimaw sa kailaliman ng Secret Realm. Kahit si Lu Jinghong ay muntik nang mapahamak. Paano pa kaya si Limuran? Bago magsara ang Initial Secret Realm, 3 minuto na lang ang natitira. Sa sandaling iyon, isang boses ang narinig. Sabi ni Zhao Deli sa malalim na boses, "Teacher Jiang, malapit nang magsara ang Secret Realm. Kung hindi pa lumalabas si Limuran, baka hindi niya tinapos ang sinasabi. Pero malinaw na ang ibig niyang sabihin. Malamang ay namatay na sa loob si Limuran. Wala nang pag-asa." Lalong namutla ang mukha ni Jiang Yuru. Kumakabog ng malakas ang kanyang puso. Pakiramdam niya ay para siyang nasasakal. Napakunot noo rin si Lu Jinghong. Ang dating henyo, hindi kaya namatay na talaga siya sa loob ng Initial Secret Realm. Oras na, sarado na ang Secret Realm. Kasabay ng boses ng tagapamahala, tuluyan nang nagsara ang Initial Secret Realm. Sabay nito, lumabas ka rin mula sa Secret Realm. Tindig ng bida, Moran. Sa sandaling iyon, isang pamilyar na boses ang narinig. Pagtingin mo, nakita mo ang masayang-masayang mukha ni Jiang Yuru. Nang makita mo siya, napangiti ka rin. Ate Ru, agad na tumakbo palapit si Jiang Yuru. Hinawakan ang kamay ni Limuran. Bakas sa mukha ang takot. Mabuti naman, Moran. Nakalabas ka na. Ang tagal mong di lumabas. Akala ko, kinakagat niya ang kanyang labi. Namumula ang kanyang mga mata. Nang makita ang itsura niyang iyon, bigla kang naawa sa kanya. Pasensya na, Ate Ru. Pinag-alala pa kita. Ayos lang. Basta't ligtas ka, ayos na ako. Nakahinga ng maluwag si Jiang Yurua. Sa sandaling nagsara ang Secret Realm. Halos mamatay na siya sa pag-aalala. Untik na siyang himatayin. Sinulyapan ka ni Lu Jinghong. May bahid ng pagtataka sa kanyang tingin. Na nakalabas kang walang kahit isang gallows. Ay talagang hindi niya inaasahan. Pero, ang mas ipinagtataka niya ay, hindi pa rin niya nakikita si Baba. Baba, nasaan ka na ba talaga? Bulong ni Lu Jinghong. Lumapit si Principal Zhao Deli. Malamig siyang nagsalita, Limuran. Dahil nakalabas ka na, pumunta ka na at iparehistro ang iyong score. Tumango ka, agad kang lumapit sa mga staff. Hindi nagtagal, inihayag na ang iyong score. Mula sa Qingyu High School, si Limuran. 1,614. Bilang ng napatay na Spirit Beast, 1,368. Katahimikan. Isang nakabibinging katahimikan. Nang ay anunsyo ang score na ito. Natahimik ang buong lugar. Hindi makapaniwalang sinabi ni Zhao Deli. Eka, hindi kaya kayo nagkamali sa pagbibilang. Mariing sinabi ng staff. Ang aming formation mark ay may espesyal na basbas. Hinding-hindi magkakamali sa pagbibilang. Sa katunayan, nang makita niya ang mga resulta ni Limuran, labis din siyang nagulat. Sinadya pa niyang suriin ito ng ilang beses. Gaano man karaming beses niyang suriin. Talagang walang pagkakamali sa pagbibilang. Imposible yan, pasiga na sabi ni Lu Jinghong.
Isa ka lang beast tamer na may F-level talent. Paanong nakapatay ka ng ganoon karaming spirit beasts? Sinulyapan mo si Lu Jinghong. At mahina kong sinabi, sa loob ng 3 taon, kahit na palagi kang may pag-aalinlangan sa akin, nagkaroon ka pa rin ng lakas ng loob na habulin ako. Bakit, ngayon, kahit ang mga resulta ko ay hindi mo na matanggap? Nanlaki ang mga mata ni Lu Jinghong. Sa sandaling iyon, tila nakita niya muli ang henyo na sa loob ng 3 taon ay palaging nakahihigit sa kanya. Labis din ang pagkagulat ni Zhao Deli. Estudyanteng Li Moran, paano mo ito nagawa? Isang beast tamer na may F-level talent ay imposibleng magkaroon ng ganitong mga resulta. Maging si Jiang Yuru ay parehong nagulat at natuwa. Para rito, matagal mo nang inihanda ang iyong paliwanag. Maingat kang nagsalita, Principal. Paano niyo po nalaman na F-level talent lang ang nagising sa akin? Anong ibig mong sabihin? Ibig sabihin ba nito ay nagising mo ang dual talent? Tumango si Li Moran. Hindi lang dual talent, isa itong chain talent. Ang pangalawa kong talent, kapag pinagsama sa una kong talent, ay kayang maglabas ng lakas na higit pa sa isang SSS level talent. Nang marinig ito, hindi na napigilan ni Zhao Deli. Malakas siyang tumawa. Ha ha ha, isang biyaya sa ating Qingyu High School. Cave ng talento. Nang marinig niya ang dalawang salitang iyon, hindi may pinta ang saya ni Zhao Deli. Ito ay isang talento na mas kahanga-hanga pa kaysa sa dual talent. Ang dual talent ay kayang maglabas ng epekto na isa dagdagan ng isa ay katumbas ng 2. Pero ang cave ng talento, ang epekto nito ay isa dagdagan ng isa ay katumbas ng 11. Mula pa noong unang panahon, lahat ng henyong nagkaroon ng cave ng talento. Lahat sila ay naging mga alamat na yumanig sa mundo. Puno rin ng pagkagulat ang mukha ni Jiang Yuru. Moran, ikaw, talaga bang nagising mo ang cave ng talento? Tumango ka, syempre naman. Paano pa ako makakakuha ng ganito kagandang resulta? Ang galing, Moran. Mas masaya pa si Jiang Yuru kaysa sa iyo. Nag-alala siya noon na baka dahil F-class, ang talentong nagising mo ay sumuko ka na lang sa sarili mo. Hindi niya inasahan ang biglaang pagbabago ng sitwasyon. Nagmamadaling lumapit si Zhao Deli para magpalakas. Estudyanteng Li Moran, may kailangan ka bang tulong mula sa principal? Ay oo nga pala, Teacher Jiang. Malaki ang naiambag mo sa pagtuturo kay Li Moran. Ang posisyon para sa outstanding teacher ngayong taon, irereserba ko na para sa'yo. Ang bonus at performance fee mo, dodoblihin ko kaagad. At saka, Estudyanteng Li Moran, yung mga tao ng National Student Aid, Scholarship, at kung ano-ano pa. Ako nang bahala bilang principal. Sa'yo ko na lahat ibibigay. Alam niyang malapit kayo ni Jiang Yuru, kaya ganito agad ang ginawa niyang diskarte. Siyempre, hindi rin pwedeng kalimutan ang gantimpala para sa'yo. Hindi pwedeng mas lamang ang isa, di ba? Paulit-ulit na nagpasalamat si Jiang Yuru. Sa mga papuring ito, natural lang na hindi mo ito tatanggihan. Hindi na nga ganoon kataas ang sahod ni Jiang Yuru. Nagkautang pa nga siya sa upa para sa'yo. Dahil sa mga gantimpalang ito, siguradong mas bubuti ang buhay niya. Matapos makipag-usap ng sandali sa principal, diretsa mong sinabi, sige na po, principal. Uuwi na po ako. Mabilis na tumango si Zhao Deli. Sige, umuwi ka na. Oo nga pala, Moran. Huwag mong kalimutan ng college entrance exam bukas, ha? Kung kailangan mo, pwede kitang personal na sunduin. Hindi mo alam kung matatawa ka o may inis. Mukhang masyadong marunong makisama itong si principal. Mabilis kang tumanggi. Huwag na po, gigisingan naman po ako ni Ate Ru. Ayaw mo nang magtagal pa roon. Kaya agad kang nagpaalam sa principal. Kasabay ng pagsabi kay Jiang Yuru, Ate Ru, tara na. 2 araw na akong walang masarap na makain sa loob. Gutom na ako. Napangiti ng malapad si Jiang Yuru. Sige. Uwi na tayo, uwi na. Ipagluluto kita. Pagkatapos, paalis na sana ang 2. Ngunit sa sandaling iyon, bigla kang hinaranggan ni Lu Jinghong. Salubong ang kanyang mga kilay. Ang mukha niya'y puno ng galit. Kumunat ang noo mo at sinabi, Campus Bellu, bakit mo hinaharangan ang daan ko? Kinagat ni Lu Jinghong ang kanyang labi. May bahid ng hinanakit sa kanyang mukha. Sumigaw siya, Li Moran, ikaw ba yung nagngangalang baba? Napangiwi ka sa pagkadiri. Anong baba? Ang pangit namang pangalan niyan. Hindi ko alam, pero kung tatawagin mo akong papa, baka sagutin pa kita. Ikaw, sumiklab sa galit si Lu Jinghong. Mula pagkabata niya, wala pang sinumang nang ahas na kausapin siya ng ganito.